Kabanata 511. Ngunit kung malalaman ng lahat na ikaw ay apo ni Hernandez, pati na rin si Alice ng Metropolis, at saka may malapit na relasyon sa akin, sa tingin mo ba ay pakakawalan ka nila? Tiningnan siya ni Maisie na may neutral na ekspresyon. Kaya wala akong choice kundi ang magtrabaho kasama ka. Nagkibit balikat si Daniel. Kailangan mo lang mag-lay low. Kami na ang bahala sa lahat. Ngumiti si Maisie at itinaas ang baso ng alak, ngunit walang saya sa kanyang mga mata. Magtulungan tayo kung ganon. Hindi ginalaw ni Daniel ang baso niya dahil parang may nakita siya. Dumilat siya, at kumislap ang mga mata. Lumingon si Maisie at nakita niya si Nolan na itinutulak ni Quincy sa wheelchair. Magkaharap ang mga bodyguard niya at ang mga bodyguard ni Daniel, at ang hangin ay tumahimik na parang may labanan na magaganap. Tumayo agad si Maisie at nilinggan si Daniel. Sinasadya mo ba ito? Nagkibit balikat si Daniel, walang pahiwatig sa mukha kung sinadya ba ito o hindi niya alam. Mr. Kent, 3 taon na tayong hindi nagkikita. Hindi ko alam na close pala kayo ng dati kong asawa. Ang mga mata ni Nolan ay kasing dilim ng kalangitan sa gabi. Parang may bagyo, malamig at magulo ang kanyang aura. Mabilis na nawala ang bahagyang pagkabigla ni Daniel. Hiwalay na sila, mamuka ang labi ni Maisie. Hindi ko. Sa palagay ko wala akong karapatang pakialam kung makipagkita ka kay Miss Vanderbilt. Malamig na tumingin sa kanya si Nolan. Nilunok ni Maisie ang lahat ng sasabihin niya nang makita kung gaano siya kawalang interes. Nakangiting kinuha ni Daniel ang baso ng alak. Hindi ka nagpapahinga sa halip ay pumunta ka dito. Hindi ka ba nag-aalala na ako ay? Huwag mong subukan. Humaba ang mukha ni Maisie, pero parang walang pakialam si Daniel. Kung hiwalay na kayo, bakit mo pa siya inaalala? Wala kang pakialam. Talaga. Dahan-daang tumayo si Daniel at sumimangot, "You are my partner." Ikaw, partner. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Nolan, at nanunuya siya. Sa tingin ko wala ka ng pakialam sa lolo mo. Hindi. Ako. Hindi na kailangang ipaliwanag, wala akong pakialam. Hindi pinansin ni Nolan ang kanyang paliwanag. Quincy, alis na tayo. Tumanggaw si Quincy at itinulak ang wheelchair. Gustong sundan ni Maisie pero sabi ng nakakatakot na boses ni Daniel, "Since you bumped into each other and he didn't believe you, why do you still care about a dying man?" Daniel Kent, sayang ang sariwang hangin para sa isang walang emosyong lalaki tulad mo na mabuhay. Lumuwag ang mga braso ni Maisie na nakadikit sa kanyang katawan. Pagkatapos ay lumingon siya at tumingin sa kanya. Bakit biglang susulpot dito si Nolan? Nagkibit balikat si Daniel. Hindi ko talaga alam. Isang beses mo na akong itinulak sa ilalim ng bus, kaya hindi na kita mapagkakatiwalaan. Kinuha ni Maisie ang kanyang bag at aalis na sana kasama si Seyday, ngunit ibinaba ni Daniel ang kanyang baso. Hindi ba ikaw ang nagsabi sa kanya? Ang kanyang mga mata ay matalim at mapanganib, tulad ng noong sila ay unang nagkita. Napahinto si Maisie at lumingon sa kanya. Sa tingin mo ba sasabihin ko kay Nolan na makikipagkita ako sa iyo at ipaalam sa kanya na nagtutulingan tayo? Tiniin ni Daniel ang baso sa kanyang labi pero hindi ito humigop. Alam mo kung gaano kahalaga sa akin si Nolan, kaya pinilit mo akong makipagtulungan sa iyo. Mas gugustuhin kong ipaalam sa kanya na napilitan lang ako dito. You've achieved your goal. Kabanata 512. Malamig na tinitigan siya ni Maisie at agad na lumabas ng restaurant. Inubos ni Daniel ang alak sa kanyang baso, inilapag ito, at sinabi sa taong nasa likuran niya, "Tingnan mo ang relasyon nila ni Nolan." Sumakay si Maisie sa sasakyan at nakatanggap kaagad ng tawag mula kay Nolan. Ngumiti siya at sumagot, "Ang pag-arte mo na tama." Sabi ni Nolan sa mahinang boses na may bahid ng selos. "Huwag ka nang kumain kasama siya, bumalik ka na." Hindi, nakataas ang kilay ni Maisie, "Babalik ako kapag tapos na akong kumain." Ikaw, pinaba na ni Maisie ang tawag bago pa matapos si Nolan. Tinabagal niya si Seyday at natagalan bago makarating sa East Island Villa. Sanay na si Seyday sa pagbisita niya sa East Island Villa at hindi na ito kinwestiyon. Pumasok si Maisie sa villa at nabangga si Quincy na bumaba mula sa itaas. Ngumiti siya ng awkward. "Nandito ka, Miss Vanderbilt." Si Mr. Goldman ay nasa kwarto. Mukhang galit siya. Galit. Napatigil si Maisie at tumingin sa kanya. Walang isang maliit na ulan ng pag-ibig ang hindi malulutas. Natigilan si Quincy. Ito ay pareho kung paano kumilos si Nolan noon pa man. Naglakad siya paarap at tumingin kay Seyday na nasa bulsa ang kamay. Naka-poker face siya at naglabas ng vibe na tatanggihan ang sinumang makalapit sa kanya.
Nang humakbang si Maisie sa pintuan ng silid, isang malakas na braso ang humila sa kanyang mga bisig habang ang isang mukha ay nakabaon sa kanyang leeg. Ginawa mo yun para magalit ako, hindi ba? Ginawa na ni Maisie ang kanyang bahagi, kaya bakit siya mananatili at maghahapunan kasama ang lalaking iyon? Napakahina mo ngayon, paano ako magkakaroon ng pusong galitin ka? Lumingon ito sa kanya at commendat. Dahil nakita ko na ang iyong pag-arte ay napakahusay, dapat kang gantimpalaan. Tumayo siya para halikan ang pisngi nito pagkasabi nito. Tumigil si Nolan at tahimik na tumitig sa kanya. Pagkaraan ng mahabang panahon, tumingin siya sa ibaba. Si Daniel ay hindi mapagkakatiwalaang tao. Tiyak na titingnan niya tayo at baka hindi siya makapaniwala na natapos na talaga ang ating relasyon. Maaari siyang magpatuloy at mag-imbestiga. Hindi ba alam ng lahat sa Baseburg ang tungkol sa ating diborsyo? Nanlamig ang mga mata ni Nolan nang banggitin iyon. Hindi niya sinasadyang yakapin siya ng mahigpit at sinabi sa mahinang boses. Maniniwala ka ba na hindi ako ang nag-announce ng hiwalayan natin? Tumigil si Maisie at walang malay na sinabi, oo. Nagulat siya kung bakit ganoon na lang ang paniniwala niya sa kanya. Nilainggan siya ni Nolan at hinawakan ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Mahal kita, Zay. Nagulat si Maisie, at nanginginig ang kanyang mga mata. Ano ang sinabi mo? Mahal kita. Ito ay isang bagay na gusto kong sabihin 3 taon na ang nakakaraan. Tumingin ng malalim si Nolan sa kanyang mga mata. Natatakot ako na kung hindi ko sasabihin ngayon, hindi ako magkakaroon ng pagkakataon. Napakalalim ng kanyang pagmamahal sa kanya, isang pag-ibig na iaalay niya ang kanyang buhay. Para akong zombie sa nakalipas na 3 taon na wala ka sa tabi ko. Wala akong dahilan para mabuhay. Kung hindi dahil sa mga bata o para hanapin ka, baka hindi ako nakaligtas. Nais ni Nolan na makita siya sa huling pagkakataon kahit na mamatay na siya, ngunit natatakot din siyang mamatay sa harap niya. Naantig ang malambot na puso ni Maisie. Nanginginig siya, natatakot na kung pumikit siya ay may makatakas sa kanyang mga mata. Ibinaba niya ang ulo niya at marahang hinalikan ang mga luha niya hanggang sa makarating siya sa labi niya. Lubusang nakalubog si Maisie dito nang ilagay niya ang mga kamay sa likod ng leeg nito para maramdaman ang presensya nito. Kung hindi siya ganoon kamahal ni Nolan sa simula pa lang o trinato siya ng masama, hindi siya mahihirapang iwan ito. Gayunpaman, hindi niya itinago ang kanyang pagmamahal para sa kanya, at ang kanyang pag-ibig ay walang katapusan. Ang unang taong mahulog ay matatalo, at ito ay isang lubusang pagkawala. Kabanata 513. Kung ayaw magpatalo ni Nolan, bakit niya ito papasukin sa puso niya? Maraming tao ang naiintindihan iyon, ngunit maraming tao ang kusang loob din na nagpapatalo. Sa Kent Mansion sa study, may sinabi ang bodyguard kay Daniel mula sa likuran niya habang hinihila niya ang kanyang vape pen. Umikot ang puting singaw, na tumatakip sa kanyang misteryosong mga mata. So hiwalay na talaga sila. Sagot ng bodyguard, yes, 3 years ago. Napakalaking bagay, at narinig ko na ang kanyang asawa ay hindi gusto ang diborsyo noong una at patuloy na nananatili. Kumunat ang noo ni Daniel at dahan-daang tumalikod. Magpadala ng isang tao upang bantayan sila. Nagpatuloy sa pag-arte sina Maisie at Nolan sa mga sumunod na araw nang sila ay nasa labas. Ang walang humpay na pagtugis ni Maisie at ang inis ni Nolan ay pinasabog pa ng media. Matapos lumabas ang balita ng Alice Pursuang The Goldman Heir, maraming tao ang nagulat. Alam nila na si Nolan ay kasal at diborsyado noon, at siya ay may sakit. Si Alice ay anak ni Mr. Henry, ang pinuno ng Metropolis. Maaari siyang magkaroon ng sinumang lalaki na gusto niya, ngunit sa halip, siya ay pumunta para sa isang lalaking may sakit. Ang mga tao ay nasorpresa. Sa mga pagkakasulat, parang hindi sinuklian ni Nolan ang pagsinta na ipinapakita ni Alice. Ilan pa nga sa kanila ang naglabas ng pagkikita ni na Alice at Daniel. Alam ng media sa Stoslow na si Daniel ay nasa panig ni Roger at laban sa mga Goldman. Iniisip nila na ang pagtanggi ni Nolan ay dahil sa paninindigan ni Alice. Tingnan mo, nakakaawa ako dito. Pinasa ni Maisie ang balita. Kahit na ang nilalaman ay medyo overboard, ito ay nagkaroon ng magandang epekto. Hinawakan siya ni Nolan sa kanyang mga braso habang nakaupo. Oo, pero ngayon nasa braso ko na si Miss Henry. Anong ang gagawin natin? Naningkit ang kanyang mga mata, at nagkaroon siya ng misteryosong ngiti. Namula si Maisie at parang nahihiya. Gusto mo pa bang ituloy ito sa akin? Hindi mo ito deserve ngayon. Bakit hindi ito karapat-dapat? Hinawakan siya nito at hinalikan ang bawat pulgada nito.
Ang Diyos lang ang nakakaalam kung gaano niya dapat kontrolin ang sarili niya kapag nasa paligid niya ito. Tumaas baba ang dibdib ni Maisie na parang apoy kung saan man mahawakan ng palad ni Nolan. Ngunit pumasok ang Loika, at hindi sila napunta sa lahat ng paraan. Hinalikan niya ang kanyang mga labi, ang tungkin ng kanyang ilong, at ang kanyang noo ng buong pagmamahal. Masaya ako na nasa tabi kita, Zay. Ang pag-ibig ay maaaring kontrolin kahit na ang pagpigil ay mahirap. Nakatitig sa kanya ang nakakatuwang mga mata ni Maisie at namumungay. Lumingon siya pagkatapos, talaga, sa tingin ko mas maganda ka kapag walang damit. Huminto si Nolan, saka pumikit. Alam mo ba ang sinasabi mo? Oo, ngunit maaari mo lamang itong hawakan. Sinadya ni Maisie na ihagod ang kanyang mga malalambot na kamay sa ibabaw niya. Itinikom ni Nolan ang kanyang panga at sinabi sa mahinang boses, Zay, sigurado ka ba? Nagtaas ng kilay si Maisie na may pagdududa. Biglang naglabas ng proteksyon si Nolan mula sa kung saan, at nalaglag ang kanyang panga. Pwede ka ba? Ngumisi siya. Tinanong ko si Erwin, pwede daw. Kailan? Kailan mo itinanong? Ilang araw na ang nakalipas. Agad siyang itinulak ni Maisie palayo matapos makita ang kanyang ipinagmamalaking sandali pagkatapos ng mahabang pagpaplano, at tumayo mula sa sopa para lamang mahayla pabalik sa kanyang mga bisig. Kinagat niya ang tenga niya. Hindi ka makakalayo. Binigyan kita ng pagkakataon. Kabanata 514. Ibinaba ni Nolan ang kanyang ulo at hinalikan ang kanyang cherry lips, ngunit ganoon din siya kasabik at uhaw. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa mukha ni Maisie, na nagpalakas sa kanyang kagandahan. Ang kanyang mahabang malambot na buhok ay nakasabit sa braso ni Nolan habang nakayakap ito sa kanyang mga braso ng patagilid. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal, nakatitig sa kanya ng mas malumanay kaysa sa liwanag ng buwan. Hinihiling niyang mas mabagal ang paglipas ng oras para mas tumagal ang oras na makakasama niya ito. Sa pagkakataong iyon, umilo ang teleponong iniwan niya sa mesa. Maingat na bumangon si Nolan upang kunin ang kanyang telepono, ngunit ang kanyang nakita ay nagpalabos sa kanyang mga mata. Kinabukasan, hindi nakita ni Maisie si Nolan nang bumangon siya. Kinuha niya ang kanyang telepono para lang makakita ng bagong headline. #nakakagulat, si Miss Henry talaga ang apo ni Hernandez de Arma na bumaling sa suporta sa prinsipe nang mawala ang kanyang lolo. Nag-scroll si Maisie sa phone niya. Ang lahat ng mga site ng balita ay tila nag-uulat tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Namutla siya. Agad siyang bumangon sa kama at tumawag. Mr. Kent, anong ibig sabihin nito? Ako dapat ang nagtatanong. Nagkaroon ka ng napakatalino na pagganap kasama si Mr. Goldman. Kung hindi ako nagpadala ng tao para manmanan ka, paano ko malalaman na ang aming Miss Vanderbilt ay kasama pa rin ang kanyang ex? Nanlalabo ang mga mata ni Maisie. Bumabalik pa rin sa dating gawi. Lumalabas na mahilig ka pala na palihim na pagmasdan ng mga tao. Paano ko malalaman na nakikipagtulungan ka kay Nolan para linlanggan ako at i-redirect ang atensyon ko? Nilinlang ka, tumawa si Maisie. Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Pinilit mo ako sa partnership na ito. Ngayong na-expose mo na ang identity ko, Mr. Kent, good luck. Binaba ni Maisie ang tawag na nakakunot ang noo. Hindi niya inaasahan na ma-expose siya ng ganoon kaga. Lumingon siya ngunit nagulat siya sa lalaking nakatayo sa likuran niya. Kailan mo nalaman? Minasahe ni Nolan ang nakakunot niyang kilay. Nalaman ko na noong tumawag ka. Alam kong malalaman niya, hindi ko lang inaasahan na magiging ganoon kabilas. Inilagay ni Maisie ang kanyang kamay sa ilalim ng kanyang baba, ngunit hindi pa ito ang tamang oras para laruin ang kanyang trump card. Na-corner siya ni Nolan sa harap ng bintana at idiniin ang katawan nito sa kanya. Bakit kaya magsasama ng matagal ang mag-asawang hiwalay? Hinawakan ni Maisie ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib. Nolan, gusto mo bang makita ito ng mga tao sa ibaba? Natulog siya ng walang dalang pampalit, kaya suot lang niya ang kanyang sando. Ang anumang maliit na paggalaw ay maglalantad ng labis. Hinalikan siya ni Nolan. Walang tao sa ibaba. Nolan, tama na. May mga problema akong dapat lutisin. Kinilig si Maisie dahil sa mga halik nito, nagsimulang kumulo ang dugo nito. Ang isang taong may sakit ay dapat kumilos tulad ng isang taong may sakit. Kung magpapatuloy ito, tutulungan niya ang isang masamang tao na mapunta sa kanyang daan. Hinuwak ni Nolan ang kamay niya sa likod ng bewang niya at ngumiti. Huwag kang mag-alala sa balita. Ang usaping ito ay sasakupan ng isa pang balita sa lalong madaling panahon.
Ang anak ni #Royal Finance Minister na si Robert na hindi kasal ay nagsabi na ang kanyang ama ay sangkot sa $1 billion na isang maling panunuhol at nagpaplanong ibagsak ang maharlikang pamilya. Si Robert ay dinala para sa pagtatanong. Hashtag sabi ng Her Royal Highness Queen Anna kung mapatunayan na ito ang plano ni Robert, babawiin ang kanyang mga autoridad, at mahaharap siya sa habang-buhay na sentensya. Nakaupo si Maisy sa harap ng telebisyon habang nanonood ng balita at nagulat. Ang lahat ng mga media outlet ay nag-broadcast ng nagbabagang balita tungkol kay Robert, wala ni isa man sa kanila ang nag-uulat tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Kabanata 515. Ay nalalaya ni Nolan ang sarili sa mesa sa tabi niya at yumuko, ang banayad na amoy ng lavender ay bumabalot sa hangin. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Lumingon si Maisy para tingnan siya. Si Robert ang kanang kamay ni Roger at ang kanyang vault. Paano mo nalaman ang tungkol dito? Salamat lahat kay Wesley. Gumisi si Nolan. Parang hindi sila nagkakamali dahil binayaran nila ng husto ang mga tao. Ayaw ibenta ng anak niya ang kanyang ama noong una. Ano ang dahilan kung bakit nagbago ang isip niya? Hindi siya kontento na palagi siyang second class kumpara sa mga anak niya sa kanyang asawa. Hinawakan ni Nolan ang kanyang buhok sa pagitan ng kanyang mga daliri. Sinubukan ni Wesley hulihin siya at mangako. Sa palagay mo pipiliin ba niyang maging isang lihim na anak o magkaroon ng kapangyarihan? I guess power. Bumaba ang tingin ni Maisy. Walang sino man ang maaaring tumanggi sa tukso ng kapangyarihan mula pa noong bukang liwayway ng sangkatauhan. Kapag may kapangyarihan ang mga lalaki, natural na susunod ang pera at babae. Napangiti si Nolan. Ang tanging pagkakamali ni Robert ay ang hindi pagtrato sa kanyang anak ng tama. Kapag ang mga tao ay mayroon na ng lahat, magiging mahirap ang makaramdam ng kasiyahan at magnanais ng higit pa. Inilagay ni Maisy ang kanyang kamay sa ilalim ng kanyang baba. Ngayong iniimbestigahan na si Robert, wala na bang gagawin si Roger? Ngumiti siya, malamang busy sa pagtatakip. Nagpunta sina Maisy at Nolan sa bahay ni Wesley noong hapon. Ang tahanan ni Wesley ay nasa isang pribadong estate. Mayroong 2 football field-sized clearing sa likod ng villa para sa golf. Ang field sa tabi ng villa na nabakuran ay ang kanyang private horse ranch. Nagdala si Wesley ng ilang dokumento at inilagay sa mesa. Ito ang mga listahan ng pangalan na nakuha ko kay Mark O'Brien. Sila ang mga pangalan ng mga taong nagpapatakbo ng mga operasyon ng smuggling para kay Robert, ngunit nakatakas na sila nang dumating ang mga pulis doon. Iniskan ni Nolan ang mga dokumento. Hindi sila makakalayo. Kung hindi muna sila naabutan ng mga pulis, dapat kinuha na sila ng mga tauhan ni Roger. Nakakalungkot, ang investigasyon ni Robert ay hindi makakaapekto sa halalan. Magpapatuloy ito pagkatapos ng 3 araw. Tumingin si Nolan kay Wesley ng malamlam na mga mata. Kailangang alisin ni Roger ang kanyang sarili sa pagsisiyasat kay Robert, at mayroon pa siyang Gregory. Malamang ilalabas ni Gregory si Robert, para lang maging ligtas. Sa kasamaang palad, mayroon lamang silang 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, magiging komplikado ang mga bagay kapag ang taong hinirang ni Prince Roger ang naging bagong pangulo. Paano kung maaari nating ihinto ang halalan? Mahinahong tanong ni Maisy. Nagulat si Wesley. Hindi pwede yon. Napangiti si Maisy. Bukod sa kanilang mga tao, hindi ba ang mga mamamayan ay kasali rin sa halalan? Kung ang mga tao ay nagtutulungan at nagprotesta, at ang kanilang ipinoprotesta ay naging katotohanan, ang halalan ay hindi tatakbo. Nagulat si Wesley at hindi naiwasang magtanong, may mas mahalaga pa ba kaysa sa mga benepisyo nila? Itinuro ng daliri ni Maisy si Nolan. Paano ang tungkol sa kanyang sakit? Natigilan si Nolan, saka ngumiti. Gusto mong ipaalam ang kalagayan ko. Napatingin si Wesley sa kanila, nalilito. Anong nangyayari? Tumayo si Maisy at tumabi. Si Nolan ang unang biktima ng bagong virus. Natigilan si Wesley at napatingin sa kanya na may gulat na ekspresyon. Ikaw. Kabanata 516. Nagsalita ulit si Maisy. 3 taon na ang nakalilipas, sinabi sa akin ni Tio Erwin na ang pagsiklab ng virus 30 taon na ang nakalilipas ay sanhi ng isang grupo ng mga tao. Pinag-aaralan nila ang virus, at ang mga taong iyon ay ang mga maharlika. Natigilan si Wesley. Namumutla ang mukha niya habang nauutol, ang mga maharlika. Pinag-aaralan nila ang virus. Tumalikod si Maisy at nagpatuloy. Ang aking lolo ay ang tanging tao na nakakaalam ng lahat tungkol sa pagsiklab 30 taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, nawala siya.
Ipinatong niya ang kanyang baba sa isang kamay at sinabing, kumilos sila laban sa aking lolo sa taon ng halalan dahil alam nilang ilantad niya ang ginawa nila 30 taon na ang nakakaraan sa araw ng halalan. Ang pagkuha ng negatibong boto ay isang diversion lamang. Kung iyon talaga ang gusto nila, hindi na nila kailangang itulak si Hernandez hanggang sa puntong hindi na niya ito mahanap sa ngayon. Naikuyom ng mahigpit ni Wesley ang kanyang mga kamao at sinabing, mukhang may kaugnayan din sa virus ang aksidente sa loob ng 2 taon ng pamumuno ng aking lolo. Pagkatapos nito, tumingin siya kay Nolan at nagtanong, kailan ka nahawa ng virus? Napahigpit ang panga, sumagot si Nolan, 3 taon na ang nakalilipas. Natigilan si Wesley, pagkatapos ang doktor at ang ilang mga nurse na pinatay 3 taon na ang nakakaraan. Tumanggaw si Nolan. Inilapag ni Maisie ang kanyang telepono sa mesa at sinabing, si Daniel ang nag-utos kay Rowena na mahawan ka ng virus. Napakunot ng noo si Nolan, at naging malalim ang kanyang tingin. Nirecord ko ang pakikipag-usap ko sa kanya noong araw na iyon sa restaurant. At least, mapapatunayan natin na nasa kanya pa rin ang mga sangkap para sa bagong pananaliksik sa virus na may recording. Pinatugtog niya ang recording. Gayunpaman, ang pag-record ay nasira at puno ng mga ingay. Wala silang marinig na kahit ano ng malinaw. Nang mapagtontong niyang nawala ang kanilang ebidensya, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Maisie. Paano ito nangyari? Bagamat tila nakangiti si Nolan, hindi umabot sa kanyang mga mata ang kanyang ngiti. Mukhang binantayan ka na niya noong isiniwalat niya ang lahat. Malamang ay nagdala siya ng audio jammer. Napakatuso ni Daniel. Wala siyang tiwala sa sinuman sa paligid niya. At kahit ang prinsipe ay mas higit na nagtitiwala kay Robert at Gregory kaysa sa kanya. Tumayo si Wesley pagkatapos niyang magsalita. Gayunpaman, kung magsisimula tayo sa usapin tungkol sa virus, may isa pang tao na makakatulong sa atin. Tatawagan ko siya ngayon. Si Maisie ay nasa ilalim ng impresyon na nalinlang niya si Daniel at nakuha ang isang bagay sa kanya, ngunit lumalabas na sobra niyang pinahahalagahan ang kanyang sarili. Maraming beses na siyang natalo ni Daniel, at nanumpa siya na babalikan niya ito balang araw. Tumampot ng baso si Nolan at tumawa nang makita ang hindi kumbinsido na ekspresyon sa mukha ni Maisie. Alam mo ba kung bakit hanggang ngayon hindi ko pa sinasabi ang kalagayan ko? Lumingon si Maisie para tingnan siya. Umigop siya ng kape at sinabing, 3 taon na ang nakalipas, pumunta sa akin ang lolo mo at sinabi sa akin ang tungkol sa outbreak noon. Napatulala si Maisie. Umupo siya sa tabi niya at nagtanong, sinabi sa iyo noon ng lolo ko. Oo, lumingon siya para salubungin ang tingin niya. Sa sobrang lapit nila ay ramdam na ramdam nila ang init ng hininga ng isa't isa. Ang virus na nakaho sa iyong ina ay ang tinatawag nilang bakuna na ibinigay ng mga Kent sa iyong lolo. Ang mga bakunang iyon ay ang virus. Noon, ang mga Maharlika ay nag-claim na may isang bakuna laban sa virus sa publiko, ngunit ito ay napakamahal. Kaya, ibinenta nila ito sa mga ngalakal na iyon, na nagbebenta nito sa palengke sa mataas na presyo. Ito rin ang dahilan kung bakit ang mga gumamit ng mga bakuna ay nahawaan pa rin ng virus. Kabanata 517. Sabi ng lolo mo, madalas sa study room ang lolo mo sa tuhod. Sa tingin ko, itinago niya ang mga pahiwatig na iniwan ng iyong lolo sa tuhod. Pumalik sa katinoan si Maisie. Ang study room sa De Armo Mansion. Tama iyan. Dapat alam ni lolo na darating ang mga taong iyon para sa kanya, at tiyak na pinaghandaan niya ito ng maaga. Hinawakan ni Nolan ang kamay ni Maisie at sinabing, may 2 dahilan kung bakit ayaw kong ibunyag ang aking kondisyon. Ang isa ay hindi ko nais na malaman mo ang tungkol dito, at pangalawa, sa palagay ko ay hindi sila maglalakas loob na ibunyag ito. 3 taon na siyang nahawaan ng virus, ngunit hindi pa rin alam ng media kung anong sakit ang mayroon siya hanggang ngayon. Sa madaling salita, nanalo siya sa taya. Dahil may gumagawa ng eksperimento at malapit na ang eleksyon, mas makakasama lang sa kanila ang virus kung isa publiko ito bago ang halalan. Tulad ng sinabi mo, ang tanging paraan upang maiwasang mangyari ang halalan ay ang ibunyag ko ang katotohanan tungkol sa aking impeksyon. Seryosong sabi ni Nolan, magiging napakadelikado na simula ngayon. Sana kayanin mo. Ngumiti si Maisie at pinutol siya. Sana makaiwas ako dito. Walang sinabi si Nolan. Dahil nandito na ako sa Staslow, ibig sabihin nasa laro na ako. At saka, kailangan ko ring bumawi kay Daniel. Pagkatapos niyang magsalita, tumayo siya. Gusto kong pumunta sa mansion ng De Arma. Hinihinto ni Seyday ang sasakyan sa tapat ng gate ng mansion ng De Arma.
Mula nang mawala si Hernandez, nakalak na ang gate ng mansion ng De Arma. Ang puno ng maple sa looban ay naging pula, unti-unting napalitan ang mga berdeng dahon. Bumaba ng sasakyan si Maisie. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan si Seiday, at ang huli ay pumunta sa harapan upang kumatok sa pinto. Gayunpaman, walang taong dumating para sagutin ang pinto kahit na naghintay sila ng matagal. Naisip nilang umalis na ang mga katulong kaya sinipa ni Seiday ang pinto. Naglakad silang dalawa papunta sa sala. Natuyo na ang tsaa sa mesa. Natamba ang ilang tasa, at may ilang batik na kayumanggi sa puting mantel. Karamihan sa mga mahahalagang bagay ay nasa sala pa rin, at sa tingin nila ay nagmamadaling umalis ang mga katulong. Miss, may bala itong basag na florera. May mga marka rin ng bala sa dingding. Tumingkayad si Seiday at pinulot ang bala mula sa fragment ng vase sa sulok habang may nahulog na layer ng abo mula sa ugat ng dingding. Tumanggaw si Maisie. Sa tingin ko ay kinuha nila ang mga katulong. Bigla siyang may naisip at nagmadaling umakyat. Gaya ng inaasahan niya, ang gulo sa study room. Ang target nila ay ang study room. Tapos, tumunog ang phone niya. Inilabas niya ang kanyang telepono, at lumungkot ang mukha niya nang makita ang pangalan. Sinagot niya ang tawag at inilapit sa tenga niya. Isang mahinang tawa ang nagmula sa kabilang linya. Miss Vanderbilt, nasa De Arma Mansion ka ngayon. Napaawang ang gilid ng bibig ni Maisie habang sumagot, nagpadala ka na naman ba ng magbabantay sa akin, Mr. Kent? Sa kasamaang palad, nakita ka ng mga tauhan ko doon, tumawa si Daniel, hinahanap mo ang katotohanan tungkol sa outbreak na nangyari 30 taon na ang nakakaraan, tama, Miss Vanderbilt. Alam ko na ang totoo. Hindi mahalaga sa akin kung mahahanap ko ito o hindi. Lumapit si Maisie sa bintana at tumingin sa hardin sa likod bahay. Hayaan mo akong hulaan. Ang dahilan kung bakit mo hiniling sa iyong mga tauhan na manatili sa paligid ng mansion ng De Arma ay upang mailigpit ang aking lolo pagbalik niya, tama ba? Natatawang sabi ni Daniel, ang talino mo Miss Vanderbilt. Gayunpaman, hindi magandang bagay na maging masyadong matalino kung minsan. Bumaba ang mukha ni Maisie. Papatayin mo rin ba ako, Mr. Kent? Siyempre hindi. Bakit ganyan ang iniisip mo? Ikaw ang aking mahalagang sangla upang labanan si Nolan. Hanggat nasa kamay kita, ano sa tingin mo ang gagawin ni Nolan? Kabanata 518. Ibinaba ni Maisie ang tawag, at unti-unting dumilim ang mukha niya. Lumapit sa kanya si Seiday at sinabing, Miss, may dumadating. Kailangan na nating umalis ngayon. Hindi niya tayo papayagang makaalis dito, sabi ni Maisie habang hinihila ang braso ni Seiday. Lumingon siya sa kanya at sinabing, but at least isa sa atin ay makakalabas dito. Kumunat ang noo ni Seiday. Paglabas ni Maisie at Seiday sa study room ay may nakita silang ilang lalaking nakaitim na paakyat sa hagdan. Ayon sila, nagmamadali silang lumapit sa kanila nang mapansin sila. Itinulak ni Seiday si Maisie sa gilid. Miss, mauna na po kayo. Tumingin sa kanya si Maisie at sinabing, tandaan mo ang sinabi ko ngayon at mag-ingat ka. Natigilan si Seiday. Matagal siyang tumingin sa likod niya bago tumango. Pagkatapos noon, hinubad ni Seiday ang kanyang jacket at tumakbo patungo sa grupo ng mga lalaki habang si Maisie ay sinubukang tumakas sa hagdanan sa likod ng pinto. Pagkalabas niya ng pinto ay may biglang humawak sa braso niya. Subukan mong tumakas, itinaas ni Maisie ang kanyang siko at hinampis siya sa mukha. Habang ang lalaki ay pasuray-suray na paatras, itinaas niya ang kanyang paa at sinipa siya, na nagpabagsak sa kanya. Sa sandaling mabilis na kumilos si Maisie sa lalaki, isang lalaki ang nagpakita na may hawak na pistola sa kanyang kamay. Nang hihilahin na niya ang gatilyo, mabilis na hinawakan ni Maisie ang kanyang palso para itutok ang baril sa ibang lugar. Pagkatapos ay nabadtrip siya at gumamit ng over-the-shoulder slam para ihulog siya sa ibabaw ng lalaking kakatayo pa lang. Kinuha niya ang baril nito at mabilis na pinaputukan ito sa binti. Napasigaw ang lalaki sa sakit. Nang siya ay tumatakbo patungo sa gate, may ilang sasakyan ang lumitaw at hamarang sa kanyang dinadaanan. Lumabas sa mga sasakyan ng ilang nakaitim na lalaki at itinutok ang kanilang mga baril sa kanya. Itinapon ni Maisie ang pistola na parabang na-anticipate na niya ito at itinaas ang kanyang mga braso. Matapos siyang dalhin ng mga lalaki sa sasakyan, tumingin si Maisie sa mansion ng De Arma, at sumili ang isang malabong ngiti sa gilid ng kanyang mga labi. Tinurukan siya ng gamot na pampakalma para matamba siya. Sa oras na siya ay nagkamalay, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatali sa isang malaking laboratorio. Maraming mga kagamitang medikal sa paligid,
at sa mga berdeng salaming tangke sa sulok ng dingding, ang mga specimen ng mga sanggol at matatandang lalaki at babae ay nakababad sa formalin. Pakiramdam niya ay may sakit siya dahil sa amoy ng mga kemikal. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaki at isang grupo ng mga medical staff na nakasuot ng protective suit. Ang lalaki ay walang iba kundi si Daniel. Nagulat ako na nahulog ka sa aking mga kamay ng napakabilis, Miss Vanderbilt. Akala ko ba gusto mo akong hulihin? Tumingin si Maisie sa laboratorio at tumawa. Maaaring gusto mong iturok ang virus sa aking katawan at gawin akong isa sa iyong mga puting daga. Huminto si Daniel sa kanyang harapan, itinaas ang kanyang baba, at lumapit sa kanya. Malalim ang kanyang mga mata habang sinasabi niya, sa totoo lang, medyo nag-aatubili akong gawing puting daga katulad ni Nolan. To do quit. Mariin na idiniin ni Maisie ang kanyang mga labi at tiningnan siya ng diretso sa mga mata. Talagang ang mga Kent ang nagsasagawa ng eksperimento ng palihim. Tama iyan. Palagi na lang kami, sagot ni Daniel. Alam ni Hernandez at ng kanyang ama ang tungkol sa sikretong ito, at dahil nandito ka na, hayaan mo akong magsabi sa iyo ng isang bagay. Kami ang pumatay sa ama ni Hernandez at ginawang naming scapegoat si Patrick. Sa kasamaang palad, akala namin ay patuloy na kamumuhian ni Hernandez ang mga Goldman tulad ng dati niyang ginagawa, ngunit nalaman niya ang katotohanan sa huli. Ang matandang iyon ay nagbibigay sa amin ng maraming problema sa mga nakaraang taon, kaya't kami ay nag-orkestra ng isang aksidente para sa kanya. Nakakahiya na hindi ko makita ang bangkay niya gamit ang sarili kong mga mata. Namumula ang mga mata ni Maisie, at sumirit siya. Nasusumpungan mong maluwalhati ang mga bagay na ito, hindi ba, Daniel? Hiniling ni Daniel na may magdala sa kanya ng upuan. Naka-cross-legs siya sa harap niya. Hindi mabasa ang kanyang mukha habang sinasabing, "Let me tell you a story." Matagal na ang nakalipas, may isang babae. Sinundan niya ang kanyang mga magulang, at ipinuslit nila ang kanilang sarili sa Stoslow, isang bansa pagkatapos lamang ng digmaan. Kabanata 519. Siya ay 14 lamang nang dumating siya sa Stoslow. Hindi siya marunong magsalita ng kanilang wika at kailangang manirahan sa mga slum kasama ang kanyang pamilya, hindi alam kung kailan darating ang susunod na pagkain. Noong panahong iyon, ang mga tao sa mga slum ay hindi tinatrato bilang mga tao ng lahat ng mga tao na mas mataas na uri. Wala silang karapatang pantao at kailangang maging masunurin sa mga malupit. Upang magkaroon ng ikabubuhay, ang ilan sa mga tao sa mga slum ay nagpapadala ng kanilang mga anak na babae upang maging lingkod ng mayayaman at makapangyarihan. Isa sa kanila ang batang babae, at ipinagbili siya ng kanyang mga magulang sa isang matanda at mayamang mga ngalakal na walang anak kapalit ng pera. Hindi rin siya nagkaroon ng magandang buhay matapos siyang ibenta ng kanyang mga magulang sa matandang mayamang mga ngalakal. Paminsan-minsan ay binubugbog niya ito, at hindi siya nakakakuha ng sapat na pagkain para makakain o makatulog. Siya ay halos hindi nabubuhay na isang tao. Kalaunan, nagpasya siyang baguhin ang kanyang buhay. Nagsumikap siya ng husto sa pag-aaral ng kanilang wika at sinubukan niya ang kanyang makakaya na pasayahin ng matandang mayamang mga ngalakal. Siya pa nga ang nagkusa na panatilihin ang kanyang mga bisita. Gamit ang kanyang kabataan at magandang mukha sa kanyang buong kalamangan, nagawa niyang pasayahin ang mga bisitang iyon at nagdala ng maraming kayamanan sa matandang mayamang mga ngalakal. Natuwa ang matandang mayamang mga ngalakal, at kinuha niya siya, isang hamak na alipin, bilang kanyang ampong anak. Gayunpaman, ginawa rin niya ang kanyang sarili sa isang taong hindi niya gusto. The silver lining was that luck was on her side. Nang ang matandang mayamang mga ngalakal ay namatay dahil sa sakit makalipas ang ilang taon, ang babae ay may karapatang minana ang lahat ng kanyang ari-arian at ginawa ang kanyang sarili na isang sosyalidad sa mataas na uri. Ang babae ay 25 taong gulang nang makilala niya ang kanyang pangarap na lalaki. Isa siyang doktor na bumalik mula sa pag-aaral sa ibang bansa. Siya ay isang ambisyoso, motivated, at aspirant na binata. Sa kasamaang palad, siya ay bumagsak sa postgraduate entrance examination, at sa pagkabigo, nakilala niya ang babae. Kaiba siya sa mga lalaking nagtangka na makuha ang pabor sa kanya sa pamamagitan ng pagsuyo, at mabilis niyang nakuha ang puso ng babae. Labis siyang hinangaan ng babae, at nagpasya siyang suportahan ang kanyang karera. 3 taon silang nagtaguyod sa isa't isa, at pagkatapos ay ikinasal sila. Ang babae ay desidido sa pagtulong sa kanyang karera. Nais niyang bumuo ng isang gamot na maaaring makapigil sa kanser at maging sa sakit. Nagsimula sila sa mga eksperimento sa mga pasyenteng may terminal na kanser, ngunit wala sa kanila ang nagtagumpay.
Para sa kapakanan ng karera ng lalaki, dinala pa ng babae ang kanyang mga magulang, na walang awa na nagbenta sa kanya sa matandang mayamang mga ngalakal, at ginamit sila para sa mapanganib na eksperimentong ito. In the end, wala sa mga magulang niya ang nagkasakit noong taong iyon. Maging ang kanyang ama ay nagpakita ng mga palatandaan ng paggaling mula sa kanyang kanser, at inakala nilang nagtagumpay sila hanggang sa malaman ng mga maharlika at ng maharlikang pamilya ang kanilang ginagawa. Nakuha ng lalaki ang karangalan, habang buntis ang babae. Nanatili siya sa bahay at hinintay ang pagsilang ng bata. Gayunpaman, ang lalaki ay nagnanais ng higit pa pagkatapos niyang makakuha ng kapangyarihan at kayamanan, at hindi nagtagal ay napagod siya sa babae. Nagsimula siyang humanap ng iba't ibang dahilan para iwasan ang babae, at hindi siya natuwa kahit na nanganak na ang babae ng isang sanggol na lalaki para sa kanya. Hindi kontento ang lalaki sa kung anong meron siya ngayon. Nais niyang maging manugang ng maharlikang pamilya, kaya't ginawa niya ang kanyang paraan upang ligawan ang panganay na anak na babae ng emperador, na mas maganda at higit pa doon marangal ang katayuan kaysa sa kanyang asawa. Sa kasamaang palad, ang pinakamatandang prinsesa ay ipinanganak na taglay ang lahat ng kaluwalhatian, kayamanan, at kapangyarihan. She might even be the future queen, kaya kahit anong gawin niya, she always gave him the cold shoulder. At saka, bilang isang taong kasing pride niya, paano siya mahuhulog sa isang lalaking may asawa? Sinubukan ng lalaki ang lahat ng kanyang makakaya upang makuha ang puso ng pinakamatandang prinsesa ngunit hindi ito nagtagumpay. Gayunpaman, hindi siya susuko ng ganoon lang. Sa huli, nakaisip siya ng plano. Aayusin niya ang isang aksidente para sa panganay na prinsesa nang dumating ito sa mga slums upang patahimikin ang mga tao. At pagkatapos ay sasabak siya at ililigtas siya bilang isang bayani. Gayunpaman, bago niya magawa ang anumang bagay, ang pinakamatandang prinsesa ay nailigtas ng isang walang kabuluhang hoodlum sa mga slums. Ang hoodlum ay nauwi pa sa pagiging royal guard ng panganay na prinsesa. Hindi natuwa ang lalaki sa kinalabasan. Ito ay dahil tinatrato siya ng panganay na prinsesa na parang invisible, ngunit iginagalang nito ang hoodlum. Kabanata 520. Tumingalo si Daniel at tumingin kay Maisie. Sa tingin ko naman hindi ko na kailangan sabihin sa iyo kung sino ang panganay na prinsesa at ang hoodlum, tama ba? Tumawa ng tahimik si Maisie at sumagot, so. Kaya, ang babaeng sinasabi mo na nagpalakas sa mga Kent, at sa iyo ay ang lola. Bingo! Walang emosyon sa mga mata ni Daniel. Tumingin siya ng diretso kay Maisie na para bang may tinitingnan siyang bangkay at nagpatuloy. Ang matandang mayamang mga ngalakal na iyon ay hindi nauugnay sa amin sa pamamagitan ng dugo. Salamat sa lola ko, ipinagpatuloy niya ang kanyang bloodline. Ang lolo mo ang naghawa sa panganay na prinsesa ng virus at naging sanhi ng outbreak, hindi ba? Bahagyang sumandal si Daniel sa kanyang upuan. He looked at her with a cold smirk logging on his lips and said, kadalasan mas mabuting sirain ang hindi mo makukuha. Sa huli, lahat ng ito ay dahil sa aking lolo kaya ang prinsipe ay may kapangyarihan at katayuan na mayroon siya ngayon. Hinailan ng kanyang lolo si Prinsipe Roger, ang anak sa labas na hindi pinahahalagahan ng maharlikang pamilya, sa kanyang tabi. Hanggat kaya niyang ibagsak ang panganay na prinsesa at ang kanyang mga puwersa habang kinukuha ang suporta mula sa mga taong iyon at ginagawang hari si Roger. Sa kasamaang palad, ang kanilang mga plano ay palaging napipigilan ni Patrick at ng panganay na prinsesa. Nang makita na ang pinakamatandang prinsesa ay lalong iginagalang ng mga tao at pinahahalagahan ng hari, gumawa sila ng isa pang plano. Ikakalat nila ang virus sa mga tao sa Stoslow. Hanggang nakatali ang mga kamay ng panganay na prinsesa at hindi nalulutas ang pagsiklab, mawawala ang suporta ng mga tao sa kanya at babagsak siya. Nagkibit-balikat, nagpatuloy si Daniel. Kung tutusin, ang panganay na prinsesa ang pananampalataya ng mga tao noong panahong iyon. Gayunpaman, kung kahit na ang kanilang pananampalataya ay hindi sila mailigtas, sa tingin mo ba ay maniniwala pa rin sila sa pinakamatandang prinsesa? Tumingin ng malalim si Maisie kay Daniel. Bigla siyang may naisip at mahinang nagtanong, paano ang pagsiklab na nangyari 30 taon na ang nakakaraan? Tinitigan siya ni Daniel, at saglit na nanlabo ang mga mata nito. Ang pagsiklab mula 30 taon na ang nakakaraan. Huminto siya sandali bago tumawa at sinabing, aksidente lang iyon. Ang paraan ng pagsagot niya sa tanong niya na may walang pakialam na saloobin at ang mahinang pagtawa nito ay nagpalamig sa gulugod ni Maisie. Isang aksidente. Sinadya mong itapon ang virus sa tangke ng tubig ng hotel, at tinatawag mo itong aksidente.
Dahan-daang tumayo si Daniel at tinanggal ang butones ng kanyang suit gamit ang isang kamay. Pumunta siya sa isang tabi at sinabing, maniwala ka man sa akin o hindi, aksidente talaga iyon. Isa lang akong ignorante at immature na bata noon. Tinapon ko sa tangke ng tubig ang kemikal na ninakaw ko kay tatay. Sa totoo lang, naiinis ako na patuloy na ginagawa ng tatay ko ang mga bagay na iyon, at dahil doon, wala siyang pakialam sa akin at sa aking ina. Lumapit si Daniel sa green glass tank at inikat ang ulo para tingnan si Maisie. Pagkatapos, tinanong niya, kilala mo ba kung sino sila? Ang mga bangkay ng lalaki at babae. Hindi sumagot si Maisie. Sila ang aking ama at ina, sagot ni Daniel, na nag-alok kay Maisie ng isang nakakatakot at malamig na ngiti. Hindi ko talaga alam kung ano iyon. Nagkamali ang aking ina na uminom ng tubig sa hotel, at siya ay nilanat pagka-uwi. Hindi na-detect ng doktor ang virus noong una, kaya niresetahan lang siya ng antipyretic. Ipinatong ni Daniel ang kanyang kamay sa green glass tank at nagpatuloy. Pagkalipas ng isang taon, hindi napigilan ng aking ina ang pag-ubo ng dugo, at noong bumalik siya sa doktor, alam naming lahat na na-infect na siya ng virus. At noon, tinalaman ko na ang itinapon ko sa tangke ng tubig ay ang virus na pinaghirapan ng aking ama at maging ng aking lolo. Si Maisie ay nagngangalit ang mga ngipin at sumirit. Alam mo ba kung ilang tao na ang namatay dahil sa aksidente mo? Paano ang nanay ko? Namumula ang kanyang mga mata habang sumisigaw, ang bakunang ibinigay mo sa aking lolo ay ang orihinal na virus. Alam mong virus iyon, pero niloko mo pa rin ang lolo ko. Ano ang ginawa ng mga De Arma upang maging karapat-dapat sa gayong pagtrato? Natawa si Daniel nang marinig ang sinabi ni Maisie, pero hindi umabot sa mata ang ngiti nito. Hindi mo kami masisisi. Ang kanyang anak ang kailangang pumunta sa apektadong lugar bilang isang voluntaryo. Si Hernandez ay naghahanap ng gamot kung saan-saan, at tinutulungan lang namin siya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng bakuna.